Nako, eto mga kababayan, Lacson pumayag na. Mag-iimbestiga na sa 18 ex-Marines sa Senado. Nako, yan po ang ating aalamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin i-play ito, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media. Talagang dadaan po, no? Dumadaan po sa butas ng karayom itong ating mga bayani, no? Mga buhay na bayani itong 18 ex-Marines. Sapagkat matapos pong ipatawag ng NBI, 18 ex-Marines, ipinatawag din ng Ombudsman. Nako, bakit kaya? Bakit kaya ipinatawag ni Ombudsman Boying Rimulya ang 18 ex-Marines? Nako, nagsisimula na rin po bang mag-imbestiga? Ang Ombudsman dito po sa 18 Marines natin. Ito po ang balita mga kababayan. Sabi po dito, ipinatawag din ng Ombudsman ang 18 ex-Marines matapos itong ipatawag ng NBI ayon kay Attorney Ferdinand Topacio at dating Congressman Mike Defensor. Bakit kaya ang tanong? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan, no? Sabi po ni Bebot, nobody would dare to hurt them kasi walang iba na mag-attempt kung di yun mga guilty apektado. Tatakutin mo na naman yan, for sure, sir. Baka lang naman, baka takutin ni Ombudsman Boying Rimulya. Nako po. Puro pinatawag, bakit hindi ito i-live para makinig, makita ng lahat. Correct. Sabi naman po dito ni Dennis, alin ang accurate ipatawag ng Ombudsman? Yung mga government active, no? Alleged sangkot sa pera ng maleta, or itong 18 civilian ex-Marines. As lang po, kung may jurisdiction ang Ombudsman sa mga civilian people like ex-Marines, ano say mo, legal counsel ng ex-Marines as lang? Ang Ombudsman po kasi para po sila sa mga taong gobyerno Itong ex-Marines, di ba, hindi na po sila nagtatrabaho sa gobyerno. So, much better na yung mga inaakusahan po, including Ombudsman Rimulya. Yung ipatawag mo yung sarili mo, Ombudsman Boying Rimulya, no? Kasi kasali ka po sa inaakusahan nila no? Kung ipapatawag itong 18 Marines mga kababayan, sa palagay niyo po ba magkakaroon po ng patas at matalino na judge or paghatol itong si Ombudsman Boying Rimulya? Gayong kasama po siya sa inaakusahan ng 18 dating sundalo mga kaubayan. Sabi naman po dito ni Mara, after ng Ombudsman, ibalik uli sa DOJ. Tapos Quadcom na pakatagal-tagal. Nako. Parang pattern Anyway, ano pong inyong masasabi dito mga karibin natin? Just comment down below. At eto si Attorney Baligod mga kababayan, nagsalita na rin, no? Sabi po dito ni Attorney Baligod, maraming salamat sa mga NBI investigators. You have exhibited professionalism and patriotism. Natapos po natin ang proseso ngayong araw na masaya ang mga witness natin. Palakpakan po natin. Mukhang may good news po sila. Naramdam ko No, dito po sa statement ni Attorney Baligod na talagang may good news po na sasabihin yata itong mga ito sa atin, okay? Sabi po kasi dito sa balita, napakahaba po ng balita pero ito basahin rin po natin ang kaunti. Sabi po dito, sa nasabing affidavit, sinabi ng mga testigo na sila ang ginamit bilang couriers ng mga maleta ng pera mula sa ilang flood control project na di umano'y napunta lang sa mataas na opisyal ng pamahalaan kabilang mismo
si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Romualdez. Mga aligasyong itinanggi na ng Malacanang at mga ng dating speaker, no? Pasasalamat ni Baligod sa NBI. Sa isang social media post matapos ang proseso, pinasalamatan ni Baligod ang mga investigador ng NBI at sinabing maayos umanong natapos ang proseso ng investigasyon. Ayan na nga mga kababayan, no? Matapos pong natapos, ha? But it doesn't mean na dito na magtatapos, no? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Rolando, sabi sa batas, pag may 3 higit pang witness sa isang kaso ay matibay na itong ebidensya laban sa akusado. Ang mga Marines ay 18 katao. Tapos may 20 pa pong papasok, may 20 pa pong papasok, di ba? Na we-witness din, mag-we-witness din. Nako po, marami-rami ito. Sabi po dito, Attorney, good job, Attorney Baligod, stay safe and secured. Ayan. Huwag kayong aasa, sir. Di yan sila makatulog hanggang di mahanap ng paraan mailayo lang ang usapin sa korupsyon. Oo nga eh. Huwag tayong pakampante mga kababayan. Ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa nga nagsisimula eh. Ang gustong-gusto talaga natin makita yung investigation po dyan sa Senado, no, ng House of Representatives, no? At ano po ang inyong opinion dito? Sabi po kasi kanina mga kababayan, no, dito po sa balita na mukhang sumang-ayon na, ha? Pumayag na po itong si Senator Ping Lacson na mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee dyan po sa Senado. Ayaw nga lang ni Soto mga kababayan. Ito, panoorin po natin yung video mga karibin natin. Ito na po. Pasok ka. Issue. Kasi po, sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Pinag-uusapan na. Binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay hindi ko na po alam yun. Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganon? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, Yes, Senator Lacson. isa lang po ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. that is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President. Tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso at mayroong ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, So, parang na-set up na po dito na naman itong mga 18 Marines. Kasi kinakasuhan ng House of Representatives, mga miyembro po ng House of Representatives. Pag may kaso pala, hindi pala pwedeng humarap sa Senado mga kababayan sa BRC. Nako. Paano na ito may imbestigahan ngayon mga kababayan? Di ba? Dapat wag muna silang magkaso. Itong mga sa House of Representatives, di ba?
Grabe naman, parang sinet up nyo ng matindi, ha? Yung 18 Marines, di ba? Nako po. Pero magsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin. Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. Pero teka lang, nalilito ako dito mga kaubayan, no? Yung may mga kinasuhan, hindi pwedeng ipatawag, hindi pwedeng tumestify dito po sa Blue Ribbon Committee. Pero ito pong si Ramil Madriaga, isang convicted criminal, nakakulong mga kaubayan, pwede po nilang ipatawag sa House of Representatives bilang testigo. Pwede nilang ipatawag sa Senado pag mag-convene na bilang korte ng impeachment trial. Si Madriaga mga kaubayan, nasaan po ang hustisya? Nasaan po ang hustisya dito? Diba? Pag si Madriaga nakakulong, criminal convicted mga kaubayan, pag tumistigo laban kay BP Sara, pwede. Kahit anong oras pwede nilang ipatawag. Paano nangyari yun? Samantalang ito, walang mga kaso, kinasuhan lang para hindi diba? Itong 18 Marines, kinasuhan lang para hindi maka-attend, para hindi maka-testify dyan sa Blue Ribbon Committee. Ay, napakalaki po nitong kalokohan po ito. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. Kaya nga po. Better that we have the Ito lang ang Senate President na hindi alam kung ano ang tama at mali. Putik na. Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I am not belaboring you kasi po sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. The good Minority Floor Leader would just also want to weigh in. The Minority Leader, Senator Alan Cayetano, sir. Mr. President, good afternoon. Sir President, obviously po, iba ang point of view ng dalawa nating kasamahan. Pareho nating ginagalang. Let me appreciate the passion of both of them to get to the bottom of the biggest scandal, at least monetarily, the biggest graft and corruption scandal to hit the country in our history. No? If you look at the amounts, it's staggering. But may I make this manifestation just to encourage all of us that there are simple ways also of finding some solutions to the problem. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Lacson. Ayokong maliitin po ang trabaho ni Senator Marcoleta. Pareho po silang nagsusumikap na malaman ito to, pero napaka-politically charged ng ating pong environment ngayon. First, Mr. President, I'd like to mention during the budget hearing, I asked Secretary Vince Dizon a very simple question. Ba't hindi nalang utusan lahat ng DE, samahan ng COA, samahan ng barangay captain, sa listahan na hawak ng DPWH ng 2023 or 2022 pa hanggang 2025 project, kunan lang ng picture. Para kung may picture at hindi pa bayad, hindi ghost yon. Kung may picture, walang project at bayad na, ghost yon. Kung may problema, substandard o kung ano man, kita na natin sa picture. Kasi si Senator Lacson na mismo ang nagsabi din sa atin na as time goes by, umiiba yung numbers ng actual na ghost at hindi. No? Number two, Mr. President, I think many of us, and I'd like to appreciate Senator Win Gatchalian here, cautioned that when there are investigations sa graft and corruption, minsan mas malaki pa ang tama kapag ka natigil yung mga projects. I brought this up sa DPWH na pag kinancel nyo lahat ng project, baka walang kumuha niyan. But since yung top 10 nandun, instead of
bantayan, insist, wag bayaran, kinancel lahat. So nakatiwangwang most if not all. But number 3, I approached Senator Win right before I asked the majority leader to speak. Nabasa ko po sa online, sa major dailies na wala pang nabibid sa 2026 budget ang DPWH. I'm not that sure if that's 100% correct. But it seems to be correct na marami sa mga project hindi pa nabibid. One of the problems daw was the pricing of materials na maaring magbago na naman because of the price increase. So this is the problem, Mr. President. Presyo pa lang at project. But for every school building na madelay, isang buong generation ang hindi makakapag kukuha ng quality education. Ganun din po sa farm to market road. Isang 5-10 year generation ng ating farmers ang lalong maghihirap at mas mababa presyo kasi hindi magagawa yung farm to market road or irrigation. So, again, hindi ko minamaliit yung mga pinag-usapan today, yung mga pag-uusapan, sinong iimbitahin, how we follow the evidence, who does the evidence point to, sinong mastermind. But let me just emphasize na 2 problema to o 3 problema in one. Hold someone accountable, but how do we put enough trust in our system, in DPWH, in our infra projects to get it rolling, di ba? So, the third whammy, palapit na yung tag-ulan. Pag hindi na bid ang project ng hanggang April, hindi po mag-uumpisa yung mga projects ng May. Parati nating hinahabol ang summer kasi doon po mabilis gawin ang mga project lalo kung may excavation. Pag ginawa natin ang projects ng June, July, maraming delay dahil nga tag-ulan. Ang problema, Mr. President, dahil wala tayong budget for flood control this year at sa So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre, wag din pong kalimutang i-like at i-share po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.